ay nakakapag-bring ng good luck sa isang pamilya kapag may alaga po kayo nito. Nire-represent po ng mga bulaklak po ng mga marigold ay yung pong pot of gold. Ang mga halaman pong ito ay pinaniniwalaang magdadala sa inyo ng magandang regalo, swerte at syempre pera, no? Nag-i-invite po siya, no, ng positive energy at saka healing energy na rin, ano. Hello everyone! This is Sir Mr. Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin, ano? Ito po yung mga halaman na nag-a-attract ng kwarta, no? Pero sa panahon po na bear months, ano? Actually, ito namang mga halamang ito ay kasama po, no, all-time favorites na talagang money magnet kung tawagin, ano. Pero kapag sasapit po yung ganitong panahon na papunta sa bear months, ano, yung September, October, November, December, ang mga halaman pong ito ay pinaniniwalaang magdadala sa inyo ng magandang regalo, swerte at syempre pera, no. At kaya naman po iisa-isahin natin yan, ano, sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Usapang swerte ito, no? Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Actually, marami na po tayong na-discuss na mga lucky plants, ano. Sila yung nakakapagbigay sa atin ng magandang kapalaran at syempre nag-a-attract ng mga positive energy, no? Pero ang ibibigay ko po sa inyo ngayong araw ay yung pong mga halaman na talagang pinaniniwalaan na kapag sasapit yung bear months, makakapaghatak po, no, ng pera, no. Ito po ay base do sa mga feng shui beliefs and syempre yung mga expert pagdating sa mga pampaswerte, no. Meron po tayong 5 halaman. Actually, pwede nyo po silang alagaan throughout the year, pero nakikita ko po kasi na kapag ganitong mga season, ito po yung talagang bumibida sila. Iikot po tayo sa garden natin at titingnan natin yung 5 halaman na yan para makita nyo po yung itsura, tapos i-discuss natin yung kanilang simbolismo at paniniwala sa kanila. Kaya samahan nyo ako. Sa ganitong panahon po na talagang natapos yung kawitang palakol na tinatawag, ano, kasi yung 7, yan po susundan niya nung mga paniniwala sa mga ghost month, ano, katulad po nung buwang Agosto. At pansinin nyo po na medyo gipit na gipit tayo sa mga panahon na yan, ano, dahil sabay-sabay yung bayarin, ang daming gastos. Pero pag sasapit na po yung bear months, talaga pong yan yung panahon kung saan maraming dumarating na biyaya. Kaya po, importante na mayroon kayong mga gabay na halaman. So, iikot na tayo at samahan nyo ako, no? Dahil ang una nating halaman ay ito po, yung ating basil. Tingnan natin ang malapitan. Sa una po nating halaman itong basil, ano? Ito po ay isang popular na herbs, no? At marami ang may gusto o sinasabing ito ay isa sa mga people's choice. Dahil po dun sa kanyang aromatic na quality, nag-i-invite po siya, no, ng positive energy at saka healing energy na rin, ano. Actually, ito po ginagamit, no, sa pagluluto na sinasama sa iba't ibang delicacies or menu, no. Pero po bukod dyan, ito pong mga basil ay mayroong greatest capacity para mag-generate po ng abundance o pag-unlad, ano. Wina-ward off din po nito yung mga bad energies. Sa ibang bansa nga po, yung tinatawag nilang holy basil, ni-utilize niya po yung mga various tradition sa Hinduism. Sinasabi nga po na itong mga basil, kapag inilagay mo po, no, sa entrance ng inyong bahay, nag-a-act po siya para sa good fortune at nag-a-attributes po siya, no, sa financial success. Kaya napakagandang meron po kayo nito pagpasok ng bear months dahil ito po yung mag-a-attract ng pera, no, at maaaring maging gabay nyo sa pagpasok ng swerte. Sa pangalawa naman pong halaman na talagang magbibigay sa inyo ng maraming pera sa bear months ay ito pong mga orchids, ano. Actually, napakaganda po ng mga orchids, ano, dahil po dun sa kanyang mga bulaklak
na talaga namang makukulay. At ito pong mga orchids napakadali lang alagaan, ano. At kaya maraming may gusto dito. Pero alam niyo po ba na ang orchids po ay nakakapag-bring ng good luck sa isang pamilya kapag may alaga po kayo nito, no? Napaka-popular po ng orchids sa ancient Japan, ano, at sa mga hari dahil ito po ay sumisimbolo ng prosperity. Dahil sa kanyang makulay nga at nagagandahang bulaklak. Ina-associate din po ito sa fertility, wealth, luxury, and abundance. Sinasabi po na kapag namulaklak na yung inyong mga orchids, yan po yung simbolo na matutupad na yung inyong mga kahilingan at syempre yung prosperity nyo po ay tataas. Kapag ibinigay naman po ito sa mga kaibigan at pinangregalo, ibig pong sabihin yan ay binibigyan nyo po siya ng good luck, ano, and wini-wish nyo pa po na madagdagan pa yung kanilang wealth. Kaya naman po itong mga orchids, bukod po sa magandang ipang display, ay talaga pong nag-a-attract po ng positive energy. Yung kulay yellow at kulay violet, yan po yung mga masuswerte at sinasabi po na sumisimbolo ng kaperahan, ano. Kaya kung gusto nyo pong mag-alaga, yung violet po tsaka itong yellow, yung mga shade na yan, yan yung magandang alagaan para po dun sa pagpasok ng kayamanan. Sa pangatlo naman nating halaman ay ang mga lavender. Ang mga lavender po ay isa sa mga halaman na mababango, no? Yung kapag nilapirot nyo po yung dakon, meron na po kayong maamoy. At ito nga pong lavender, nag-a-attract po siya ng good fortune, ano. Isa pa po ay nakakapag-offer po siya ng protection from bad energy. Pinopromote din po nito yung good luck, kaya po maswerte kung meron po kayo nito sa pagpasok ng Burr months. Actually, ito nga po ginagamit rin sa mga oil, ano, and medicine, ano, dahil minsan po sa mga scented na perfume, scented candles, makikita nyo po ito dahil po yung aroma niya po at kakaibang scent ay napaka-excellent po, no, na mag-attract ng positive energy. Maganda po yung bulaklak nito, no, at i-insert ko po dyan yung bulaklak ng ating lavender para makita nyo po yung itsura. Sa pang-apat po nating halaman, ito pong napakagandang tea plant. Actually, paborito ko po itong tea plant, ano, among dun sa mga outdoor plants, ano. Pero ito pwede rin pong gawing indoor, pero mas makulay po siya kapag nilalagay sa outdoor, ano, kasi yung kanyang dahon mas tumitingkad. Yung paniniwala naman po dito nanggaling sa mga Polynesians, ano, na yung halaman pong ito ay talagang merong magical power, no, at kaya pong bigyan kayo ng magandang kapalaran. At sinasabi po na kapag may alaga kayo nito, malakas magpasok ng pera sa ating mga tahanan, ano. Sa Hawaii nga po, ito ay pinaniniwalaan na mayroong mystical power, no. Kaya marami po ang nagtatanim nito para makapagdala ng long life, lasting love. Syempre, good luck na rin po, ano, sa mga owner po, ano. Ito nga pong mga tea plant, yan po ay nabansagan na lucky wishing plant, ano. Kung mapapansin nyo po, maraming varieties po ng tea plant, ano. Pero ito yung mas popular po, yung mapula-pula, no. At saka po yung cordyline na tinatawag. Parang mga ginawang bamboo stalk, no. At yung mga stock lang po na ganyan, makikita nyo po sa mga garden shop, meron yan. At yan nga po yung pinaniniwala ang mga lucky wishing plant dahil kapag halimbawa pong humiling kayo, matutupad. Sa panghuli naman po nating halaman, ito pong marigold, ano, napakaganda po nito. At isa nga po ito sa mga flowering plants na talagang pinaniniwalaan na nakakapagdala ng money, no, ng kaperahan. At syempre, good luck na rin po, ano. Dahil po dun sa kanyang bright yellow and gold na kulay ng mga bulaklak, yan po ay nagsisignify ng good luck, ano. At nakakapag-form po ng protections para sa atin. Nire-represent po nung mga bulaklak po ng mga marigold ay yung pong pot of gold at the end of the rainbow. Yan po, di ba? Kapag halimbawang meron kayo niyan, nakikitang rainbow, pag-asa yan, ano? Tapos sa end niyan, meron daw pot ng gold. Yan yung pinaniniwalaan. At syempre, kapag meron yan,
syempre kayamanan yan, ano. At sinisimbolo din po nito yung wealth, ano. Yung energy po na masasama, natatransform niya po sa good fortune. Nagbibigay sa atin ng kakaibang attractions. Pero bukod po dyan, yung good energy na dala-dala ng halamang ito ay napakaganda. Kaya naman po, kapag halimbawang papasok na ang Burr months, makikita nyo po sa mga garden shop, napakarami po nito nung mga marigold, ano, at ito rin po yung sinasabing season nila, no. Kaya po nauuso-uso yung mga mabulaklak na mga marigold sa mga tindahan ng halaman. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating 5 halaman, ano. Meron na ba kayo niyan? At nakita nyo naman, ano, bukod po dun sa kanilang kagandahang taglay, meron silang simbolismong maganda, no? At pagsasapit po yung ganitong panahon na Burr months, yan, asahan po natin na kapag meron tayong halaman na yan, talagang may darating sa ating biyaya, ano? At maluwag po yung pagpasok ng pera. Kaya po, ayan, thank you so much sa inyong panonood. Pero po, tandaan natin, ano, ang ating pong kapalaran ay nasa atin pa rin pong mga kamay. Kung hindi po tayo kikilos at tatamad-tamad tayo, baliwala po yung mga halamang gabay na tinatawag, ano. At kung hindi po tayo maniniwala, wala pong law of attractions na magaganap, ano. Kaya po, hindi rin po tatalab sa atin, ano. Gaya nga po ng sinasabi ko lagi, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang pagpupursige at kasipagan, yan po yung magiging susi sa pag-abot nyo ng inyong mga pangarap at minimithi sa buhay. Salamat ng maraming mga ka-MTP sa inyong panonood, sa lahat po ng nagla-like at nag-share ng ating mga video. Salamat po ng madami, no. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, pati po yung mga symbolismo ng halaman, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.